Kung natatandaan nyo at naaalala nyo mga ka-farmers, meron akong ipinost dati na 2 gilt at ito nga yun. Akala namin hindi nga sila buntis. Dahil kung mapapansin nyo mga ka-farmers, napag-iwanan na siya nung kanilang mga katabi at ito na nga yung susunod na kasamahan nila. At iyan nga ay mga 3 linggo pa bago nga namin yan ilipat doon sa paanakan. Na-flex ko nga lamang ito mga ka-farmers dahil merong nagtanong sa akin at ito nga yung kanyang katanungan. Ano po ba ang tamang paraan para mapadami ang anak ng inahin? Hindi naman ako expert sa ganyang bagay pero base doon sa experience namin, pag yan ay dumalaga mga ka-farmers, kahit anong ganda nung pagkakatimpla doon sa isusumpit mo sa kanya, ay hindi pa natin alam yung kaya niyang ibigay dahil wala tayong idea sa dami ng maiibigay niya na production doon sa atin. Hindi yan katulad mga ka-farmers nung mga inahin na second parity, third parity na alam na natin yung history kung ilan yung nagiging anak niya. At wala pong makakapagsabi na kapag ikaw ay nagpakasta ng inahin o dumalaga, alam mo na agad yung bilang ng maiaanak niya. So, hindi po ganon. Responsibilidad na po yan nung mag-aalaga ngayon doon sa kanya, doon sa caretaker na magpapakain sa kanya hanggang doon sa kanyang pagbubuntis. Dahil mga ka-farmer, simula pinakastahan mo yung inyong mga alagang baboy, inahin man yan o dumalaga, ay malaking factor ng pagpaparami ng anak ng isang inahin yung tamang pagbibigay ng dami ng kain nung baboy. At ang isa pang halimbawa diyan mga ka-farmers, kung AI ang ginamit nyo, kahit gaano pa kaganda yung lahi ng pinagkuhanan at kung gaano kaganda yung timpla at kung hindi naman ganun kagaling yung performance ng inyong paggagamitan sa kanya, inahin man yan o dumalaga, ay hindi ka talaga niyan bibigyan ng dami ng biik. Kapag mga ka-farmers nagawa mo na ang lahat, maganda na yung quality nung isusumpit mo sa kanya, na ibigay mo na yung tamang dami ng pagpapakain at hindi pa rin ganun kaganda yung ibinigay sa iyo na production, sa performance na po yan ng inahin.